Iglesia ni Cristo hinirang, isang mahalagang bato sa panulok. Isaias 28 sa talata 16. Kaya ito ang sinasabi ng makapangyarihang Panginoon. Tignan ninyo, naglagay ako ng bato sa Sion, isang subok na bato, isang mahalagang batong panulok para sa isang matatag na pundasyon. Sino mang magtiwala rito ay hindi mabibigo. Ang Panginoong Diyos mismo ang naglagay sa Sion o sa Iglesia ni Cristo ng isang subok na bato, isang mahalagang batong panulok o batong saligan ng katotohanan. Ito anya ay matatag at di magigiba ng sinuman. Kahit pa likahan ng kasinungalingan, kahit pa gawan ng kasirahan, kahit pa balutan ng kapintasan. Ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Mga mahal kong kapatid, ang batong ito ay pinahahalagahan ng ating Panginoong Diyos. Siya mismo ang naglagay, siya mismo ang naghalal. Ang banal na gawain na ito ay itinatag mismo ng ating Panginoong Diyos sa Sion o sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mababago ba ng sinuman ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos? Para maisantabi ang Iglesia ni Cristo hinirang at di na kilalanin ito, walang makahahadlang sa panukala ng makapangyarihang Panginoon. Kaya may napakalaking kaukulan ang batong ito na nilagay niya sa Sion o sa Iglesia ni Cristo. May kaibahan ba ang kaniyang inilagay sa Sion o sa Iglesia ni Cristo para di ninyo ikalito? Hayaan ninyo ang talatang sinipi sa Efeso 2 sa talatang 20 at iwangis sa talata ng Isaias 28 sa talatang 16. Sa gayon, mapag-uunawa ang kaibahan nito. Ano nga ba ang kaibahan ng isang mahalagang batong panulok na inilagay ng ating Panginoong Diyos kaysa sa ating Panginoong Hesukristo? Efeso 2 sa talatang 20, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kaya napakalaki ng kaibahan ng dalawang binabanggit na batong panulok na kapwa pinaghaharian ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ano ang napakalaking kaibahan nila? Bagamat kapwa, ang dalawa ay sa Panginoong Diyos. Ang sa Panginoong Hesukristo, ang pagiging pangulong batong panulok. Siya ang pinakaulo ng Iglesia. Samantala, ang kay Elias Arkanghel naman ay inilagay siya ng ating Panginoong Diyos.
sa katawan ng Iglesia ni Kristo na isang mahalagang bato sa panulok. Mahalaga sa ating Panginoong Diyos, kung kaya hindi dapat isantabi. Oo, isang matatag na pundasyon na ang sinumang magtiwala sa Iglesia ni Kristo hinirang, na pinangungunahan ni Elias, Arkanghel, na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Kristo ay hindi mabibigo. At ano ang magandang kapalaran ng lahat? At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas. Gaya ng nasusulat at gaya ng ipinaunawa ang kapatid na Elias, Arkanghel, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, o Elias, Arkanghel, Hesukristo, ang aatasan ng ating Panginoong Diyos, na siya ang maghahatid sa ligtas na dako na kanyang pangungunahan, dahil tanging siya lamang ang binigyan ng ating Panginoong Diyos ng kabatiran sa direksyon na ating patutunguhan. Maliligtas anya ang buong Israel na napatutungkol sa Israel sa pangako, hindi sa literal na bansang Israel. Bakit sinabing ang buong Israel ay maliligtas? Saan? Kung bakit? Dahil kalooban ng ating Panginoong Diyos na magmumula sa Sion o sa Iglesia ni Kristo ang tagapagligtas. Siya rin ang maghihiwalay sa Jacob o Israel sa paggawa ng kalikuan o kasalanan. Yan ang katotohanan na inyong mapananaligan, ang banal na kaukulan na napahihintulutan ng ating Panginoong Diyos. Sa isang taong pinili niya, na hinubog sa katwiran ng Panginoong Diyos, na kanyang tinawag mula sa kasaluk-sulukan sa dulo sa gawing silangan sa lupa ng mga hinirang. O lupang hinirang. Pilipinas, Inang Bayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Iglesia ni Kristo, ang bayan ng Panginoong Diyos na nasa lupa ng mga hinirang. Pinili siya para sa kanya ay maglingkod at maparangalangan siya nito. Siya nga ang pinili na marapat na igalang, kilalanin ang pagsusugo sa kanya ng ating Panginoong Diyos at ipagkatiwala sa kanya ang banal na gawain ng ating Panginoong Diyos na ipinangungunahan na niya bilang Elias, Arkanghel, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na kapwa gumagawa sila sa loob at labas ng Iglesia ni Kristo, na parang iisa, kaya Elias, Arkanghel, Hesukristo, alang-alang sa kaligtasan inaalok ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao
na naghahangad din na sila ay makasama sa mga maliligtas sa araw ng pagtakas o paglikas. Kaya gayon na lamang kahalaga sa ating Panginoong Diyos ang Pangulong Batong Panulok. At ang nilagay niya dito ang isang mahalagang bato sa panulok. Ang Panginoong Diyos mismo ang naglagay sa Sion o sa Iglesia ni Kristo kay Elias Arkanghel na lumitaw sa kalagitnaan ng kapatiran na nagtataglay ng karunungan ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa pamamagitan ng paglapit ng Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanya, ipinagkatiwala kay Elias Arkanghel Hesukristo na Kanyang napahihintulutan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ay isinusugo niya ang Espiritu ng katotohanan na lumalaki sa aba nilang lingkod na kanilang piniling hinirang na taong nagkakamali at taong nagkakasala rin, ngunit kalooban ng ating Panginoong Diyos na siya ang pinili at pinaging dapat lamang ng ating Panginoong Diyos. Hindi na parito para palitan ang pamamahala ng kapatid na Eduardo B. Manalo, kundi para isaayos ang lahat ng bagay. Mateo 17, verse 11. And he answered and said, Elijah indeed come, and shall restore all things. Mateo 17 sa talatang 11. Sumagot si Jesus, totoo iyan, kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Upang ipaunawa sa kapatid na Eduardo B. Manalo ang mga nakapaloob sa bagong pahayag ng ating Panginoong Diyos na nasaklawan ng hiwaga ng mga salita ng hula na mababasa sa banal na aklat o Biblia, subalit hindi nila mapag-uunawa at maituro sa lahat na masunod din ang lahat ng pinaka-ibinibilin ng ating Panginoong Diyos sa kaukulan ng pagsusugo kay Elias Arkanghel Hesukristo at ang kapatid na Eduardo B. Manalo lamang na pamamahala ng Iglesia ni Kristo. Ang siya naman ang may karapatan na magturo naman nito sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Kristo at sa lahat ng mga tao na di pa kabilang sa Iglesia ni Kristo para sa paghahanda na rin sa napauukol na pagtakas o paglikas. Pahayag 12 sa talatang 6. Ang babae naman ay tumakas sa ilang sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw.
magbasa sa blog ng Iglesia ni Cristo hinirang sa lalong ikauunawa patungkol sa paglikas o pagtakas.